Ngayon, ayan po yung patunay. Mismong sa bibig na din po ng mga DDS, natin nalalaman na gusto talaga nilang gawing puppet, maging puppet, si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. 'Di po ba? Pasunurin sa kanila. Sino ngayon ang totoong timawa, sugapa sa kapangyarihan? Hmm, nahalata sila, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Akala siguro nila porket ang daming sumisigaw nung, Duterte, Duterte nung panahon ho ng, nung panahon ng 2016, akala nila hindi na mauubusan ng supporter, hindi na matatapos yung mga pagsuporta sa kanila. Kaso mga boss chief amo, sir, wala na. Panis na, hilaw na, wala na nga pong pumupunta doon sa kanilang mga parali-rally po. 'Di ba? MJ, GM, 9304. Ubus na, simot na ho, mga kababayan. Wala na pumupunta. Ultimo po, yung mautog nila, tingnan nyo, hindi na nila sinubukan ulit magmautog. Tingnan nyo din po, mga boss chief amo, sir, yung mga parali-rally nila, paulit-ulit, the big one, the big one, the big one. Nasaan po ngayon? Wala na. Bakit? Kasi ang nakikita nila, para naman pong walang kwenta sa Vice Presidente ang magpaliwanag doon sa mga issue ngayon, doon sa mga kinakaharap nila ngayon. Tingnan niyo po dito, tama itong sinasabi ni Congressman Benny Abante po, mga boss chief amo, sir. Sabi ng 31 million movement with Benny Abante, no, ibinalita nila yung sinabi ni Abante. Sabi po dito, nakakaawa po yung mga staff niya. Sila ano, yung sila, pangalan na, sila Gina Acosta, nandoon. Namimilipit na po yung dila. Hindi man na malaman kung ano ang sasagot, ano sasabihin, no? Nakakaawa na po yung mga staff niya nag-e-explain. Siya naman po ang mag-explain. Tinatawagan ko nga. Kung ngayon si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo ang pumunta dito at mag-explain. Alam nyo ho, mga bossing, tingin ko wala talagang pakialam ang Vice Presidente, no? Kayo na bahala diyan. Alam nyo kung nasaan. Kung di ako nagkakamali, patungo ng Japan ang Vice Presidente po, mga kababayan. Ano ang dahilan ng pagtungo sa Japan? Personal, nalakad daw ho. Wala man lang yung, ano ba tawag sa wikang Tagalog na yun? Yung tipo ho bang, medyo mag-isip-isip ka naman. Nasa kalagitnaan ka, ng paglilitis sa iyo at ang mamamayang Pilipino nag-aantay kung ano yung magiging sagot mo, kung ano yung isasagot ninyo. Tapos ikaw parang ipinapakita mo sa bawat Pilipino na, wala pakialam diyan, basta babiyahe ako. No, nandiyan na yung mga lawyer ko. 'Di po ba? Oh, nasa papuntang delikadesa, delikadesa. 'Di ba? Day 16, impeachment made the optics brutal for Sara Duterte. Her own former SDO, Gina Acosta, na sa tingin ko po sa mga susunod na mga panahon, eto na po yung ilalaglag nila, sila Gina Acosta, ano, at saka yung isa na si, nakalimutan ko yung apelyido, mga boss chief amo, sir. Yan na yung mga ilalaglag nila. Kung marinig nyo yung sinasabi nila Amy Marcos, bakit umabot sa Vice Presidente? Dapat ang mananagot lang etong mga ito, yung mga SDO. 'Di ba? Malamang sa alamang ho, yan na yung mga ilalaglag niyan. Her own former SDO Gina Acosta testified that Sara instructed her to release the OBP 125 million in 2022 and 375 million in 2023 to Colonel Raymond Latchica. Diyan ho sila, mga kababayan, na na diin lalo. Kaya yung number 16 na impeachment po, mga boss chief amo, sir, ay nako, nag-iiyakan yung mga DDS. Binabanatan nila si Attorney Legutan. Alam nyo kung ano sinasabi? Dahil lang daw po may makeup habang lumalabas.
Tipong gano'n lang po, 'di ba Ma'am Elena Garcia, "Uy, na-miss ko kayo, ilang araw kayo wala, 'Di ba? Sabi ni Hector sa Larson, "Baka nagtago na doon, magbembangan." Naku po, issue 'yan, chef. Sandali lang, tapusin ko lang ito. Sara Duterte's biggest problem may no longer be what her staff are saying. It's that they're the one saying it. Yan nalalaglag na din po. Acosta explained the release La Chica keeps surfacing. At ito pong sinasabi ngayon ni Gina Acosta, mga bossing, tumutugma po doon sa mga sinabi po nitong si dati daw bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. 'Di ba meron pang mga ipinakita na litrato, picture si Ramil Madriaga doon sa kanyang sasakyan, nasa likod, pagkarami-raming pera. Sa loob daw po ng isang araw o 24 oras, sinimot na ubos yung pera. Kung saan-saan daw po, um, inano, kung saan-saan daw po ipinamigay. Sabi ni Ma'am Beth De Jesus, no, walang pakialam ang Vice Presidente. Bahala na kayo diyan. Ganun ho ang mararamdaman talaga ng mamamayang Pilipino. Wala silang pakialam po. Tingnan mo ngayon saan papunta, Japan naman. 'Di ba? Sige nga mga DDS, diyan sa comment section, bigyan nyo nga kami ng nagawa na ng Vice Presidente. Wala na magsasabi ng tree planting, ha? Putagis na yan. Yung tree planting, paulit-ulit na iyon. Bukod sa tree planting, ano pa ang nagawa ng Vice Presidente? No, sa ating bayan. Baka sagutin nyo kami, wala naman, spare tire lang naman ng Vice Presidente, ba't nag-expect ka na may gagawin siya? Ano ba naman yun? Wala man lang ba? Yung tipo bang mismong may pakialam man lang sa nangyayari sa ating bayan? 'Di ba? Tree planting, pati confidential funds nadali ng tree planting nila, mga bossing. Ngayon, mga bossing, dakuin po natin mga kababayan. Eto pa, si Senator Rapi Tulfo, mukhang may naungkat din ho. Mukhang may naungkat din po si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan. Ano sabi dito? The World Tonight, 12,000 ghost beneficiaries, no, sa tuition subsidy program naungkat. Pati tuition fee? Anak ng puta. Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Rapi Tulfo ang paliwanag ng DepEd na bunga lamang ng clerical error ang pagkakaungkat ng ghost beneficiaries ng tuition subsidy program ng ahensya para sa mga estudyante ng pribadong eskwelahan.